Oh, kumusta kayo? Alam nyo, may bubuin tayo ngayon at hindi ito basta-basta ha. Hindi ito bahay, hindi rin gusali. Ang itatayo natin, mas matibay pa dyan. Ito yung pundasyon ng pagkatao natin. Kaya, ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Okay, tanong. Kapag sinabing malakas, anong unang-unang pumapasok sa isip nyo? Yung mga may malalaking muscles, di ba? O yung kayang bumuhat ng sobrang bigat? Pero, alam nyo ba na may ibang klase ng lakas? Isang lakas na nasa loob natin. Hindi mo siya makikita, pero grabe, ramdam na ramdam mo yung epekto niya. Ito yung gumagabay sa atin sa lahat ng desisyon natin sa buhay. At yan mismo ang topic natin ngayon. So, ano ba talaga to? Ang tawag dito sa English ay moral backbone. Sa atin, ang ganda ng term, paninindigan. Isipin nyo, para kang may isang gulugod na sobrang tibay. Hindi ito kayang bilin, kahit gaano kalaking pera pa yan. Hindi rin to basta-basta nasisira ng papuri o pambobola. At higit sa lahat, hinding-hindi ito natatakot. Parang ganito, kunwari may nakita kang binubuli. Yung paninindigan mo yung magsasabi sa'yo na, tumayo ka, ipagtanggol mo siya, kahit pa natatakot ka. Gets nyo? Yan ang pundasyon ng tunay na lakas. At tulad ng isang bahay, kailangan natin ng tamang building materials para maging matibay ang ating pagkatao. At alam nyo, hindi pala sapat na mabait ka lang. May dalawang klase pala ng katangian na kailangan nating i-develop para maging tunay na matatag. So paano ba to? May dalawang klase ng building materials para sa character natin. Una, yung tinatawag na gentle virtues. Ito yung pagiging mabait, pasensyoso, mahinahon. Sobrang importante yan. Pero hindi yan sapat. Kailangan din natin yung pangalawa, ang active virtues. Ito naman yung tapang, yung sipag, yung pagiging porsigido. Ito yung nagbibigay sa atin ng, kumbaga, oomph para gawin yung tama. Kahit mahirap. Kailangan mo pareho. Kailangan balanse. Hindi pwedeng isa lang. At dito na pumapasok yung pinaka-exciting na part. Kasi ikaw, ako, tayong lahat, tayo mismo ang master builder ng sarili nating pagkatao. Hindi tayo dapat maging anino lang na sunod ng sunod sa iba. Pakinggan nyo to, napakaganda. Walang dapat pumayag na maging parang makina lang na binapatakbo ng isip ng iba. Wow, ang linaw, di ba? Binigyan tayo ng sarili nating utak. Bakit natin hahayaan na iba ang mag-isip para sa atin? Okay, so paano natin gagawin to in real life? Simple lang, may tatlong hakbang. Una, gamitin mo yung isip na binigay sa atin. Mag-isip para sa sarili mo, huwag kang matakot. Pangalawa, araw-araw matuto ka ng bago, kahit isang maliit na bagay lang. At panghuli, kahit anong gawin mo, yung assignment mo, yung pagtulang sa bahay, ibigay mo yung best mo. Sa maliliit na gawain yan, dyan unti-unting nabubuo ang isang matibay na karakter. At syempre, sa pagbuo ng kahit ano, kailangan natin ng blueprint, di ba? Isang perfectong plano. At para sa atin, ang ultimate example, yung pinakamagandang blueprint ng isang buhay na may purpose ay ang buhay ni Jesus. Isipin nyo, si Jesus, nung siya ay naglingkod, wala siyang limitasyon. Hindi siya tumitingin sa orasan. Buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, lahat yon ibinigay niya. At ito yung mga detalye ng kanyang blueprint. Una, hindi niya sinukat ang pagtulong sa oras. Pangalawa, binigay niya ang kanyang buong-buong sarili. Pangatlo, humihingi siya ng lakas para mas marami pang magawa. At pang-apat, anong nagtulak sa kanya? Simple lang, pag-ibig. Pag-ibig para sa ating lahat. At dahil sa pag-ibig na yan, ipinakita niya kung gaano tayo kahalaga. Ang halaga mo, ang halaga ko ay infinite. Walang hanggan, walang katumbas. At kapag naintindihan natin yan, grabe, parang gusto mo na ring mamuhay na may mas malalim na kahulugan. So, balik tayo sa tanong, bakit ba natin kailangang patibayin ang ating paninindigan? Para saan ba to? Simple lang ang sagot, para maging handa tayo sa kahit ano. May isang lumang kwento na may larawan. Isipin nyo to, isang toro na nakatayo. Sa isang gilid niya, may araro. Alam niyo yun, yung gamit sa bukid para sa mabigat na trabaho. Tapos sa kabilang gilid niya, may altar naman, simbolo ng sakripisyo. At ang caption nito, dalawang salita lang, ready for either, handa para sa alinman. At ito yung pinaka-essence ng pagkakaroon ng matibay na paninindigan. Handa ka para sa araro, yung hirap, yung pagod, yung araw-araw na trabaho, pero handa ka rin para sa altar, yung sakripisyo, yung pagbibigay ng sarili para sa isang bagay na mas malaki sa'yo. Handa kang maglingkod, sa trabaho man o sa sakripisyo. Ganong katindi.
Kaya, hetong iiwan ko sa inyo. Tandaan natin, tayo ang builder. Tayo ang arkitekto ng sarili nating pagkatao. So ang tanong, anong pipiliin mong itayo ngayon? Anong idadagdag mo sa pundasyon mo simula sa araw na to? Pag-isipan natin yan.